Nag-a-apply ka ba ng sasakyan o kaya ng condominium unit pero hindi ka na-approve dahil mayroon kang record sa CMAP o kaya sa TransUnion? Ano ba ang kinalaman ng CMAP at TransUnion? Sila yung mga agencies or kumpanya na kung saan ay namamahala ng record ng isang individual. Okay? Sila yung nag-a-assess sa kakayahan ng isang individual kung ito ba ay mayroong record in the past at hindi ito nakabayad ng kanyang pagkakautang. Okay, ano ang tinatawag na credit rating? Ito yung score na kung saan ay ginagamit ng mga bangko, ginagamit ng ilang mga lending institutions kung papautangin ba nila ang isang tao o individual. Ito rin yung ginagamit ng mga car dealers, no? Kapag merong kang record, tinitingnan nila yung credit rating ng isang individual. Kapag mababa sa 658 ang iyong credit rating, posibilidad na ma-decline, ma-disapprove ang iyong application. Okay. So, ito ang dahilan kung bakit napakarami ng mga individual ang nadi-disapprove sa kanilang mga loans sa bangko, sa credit cards, at sa mga sasakyan o kaya bahay o condominium unit. Disapprove sila dahil mayroon silang previous record. At ang record na ito ay hindi na mawawala sa kanilang database, no? Ang Credit Management Association of the Philippines, kung ikaw ay may utang sa credit card at hindi mo ito nabayaran, meron kang car loans in the past at hindi mo ito nabayaran, mayroon kang housing loan na hindi mo nabayaran, naka-bank financing, hindi mo nabayaran. Lahat yan ay mapupunta sa Credit Management Association of the Philippines o kaya ay sa TransUnion at iba pang ahensya or kumpanya. Okay? Ngayon, kung ikaw ay nag-a-apply ng sasakyan ng condominium unit at hindi ka ma-approve, ano ang dapat gawin? Okay? Ito yung dapat nating sundin. Okay? Una, bago dyan ay mag-subscribe po muna kayo sa aking YouTube channel para po makatanggap at malaman ninyo ang mga ganitong uri ng mga informasyon. Alright? Okay, so ikwento ko lang ang aking naging kapalaran noong 2013. Okay? 2013 po ay bumili ako ng house and lot sa Malolos, Bulacan. Okay? Bumili ako ng house and lot sa Malolos, Bulacan. At ang sahod ko noon ay umaabot na sa 6 digits figure. Okay? Umabot na po sa 6-digit figures ang aking sahod. Kaya nakabili ako ng house and lot. Okay. 2016 nang nainggit sa akin ng isang kaopisina ko. So, in short, ipinatanggal niya ako sa kumpanya. Nung matanggal ako sa kumpanya dahil 6-digit na yung aking salary, ay nahirapan akong makahanap muli ng trabaho. Dahil nga recession at that time, naghihirap ang Pilipinas. Walang kumpanya yung nag-hire sa akin dahil nga hindi nila kayang tapatan yung sinasahod ko sa kumpanya. So in short, nakuha ng developer ang aking house and lot sa Malolos, Bulacan. At dahil nga po hindi ko ito nabayaran, na isoli ko sa bangko, kinuha nila, ay na-record po ang aking pangalan sa mga ahensyang nabanggit ko. Okay? Ngayon, nag-apply ako ng mga susunod, kondo, bahay uli, sasakyan, 100% po decline. Okay? Mabuti na lamang at napa-improve ko ang credit rating, bumalik uli ang aking magandang pangalan. So, bumili ako ng second hand na sasakyan. Okay? Bumili ako ng second hand na sasakyan.
para makapag-aral akong mag-drive. Ayoko kasing mag-enroll sa tawag dito, ayaw kong mag-enroll sa mga driving school dahil natatakot ako paano kung mabangga ko yon sa mga building o masira yung sasakyan, mas malaki yung babayaran ko, di ba? So, ayan, nagamit ko pa siya yung sasakyan na binili ko sa Malolos, Bulacan bago nakuha ng bangko ito. Okay? So, nung gumanda na yung aking record, bumili ako ng Avanza. Bumili ako ng Wigo. Bumili ako ng Mirage. Bakit Wigo at Mirage? At bakit Avanza? Uso noong 2014 pataas ang Uber at ang Grab. Maraming mga managers yung nag-resign sa kanilang mga kumpanya dahil nga sa napakalaking incentives na binibigay ng Uber at ng Grab during those period or time. Minsan in a week, mayroong komisyon na 60,000, 50,000. 'Di ba? Laki. So 2015 ay nawala si Uber. So, ayan, buti na lamang nakabili na ako ng sasakyan. 2018 ay binili ko naman ang condominium unit sa Cubao, Quezon City. Ito ang aking pamilya, nasa gym. Ayan. Okay, ano ang dahilan? Ano ang ginawa ko upang mapaganda ang aking record? Ito ang pagiging isa sa mga perks ng social media influencer. Pagiging social media influencer. Okay, ako po ay nagtuturo sa De La Salle College of St. Benilde at ang subject na itinuturo ko ay Social Media Analytics. Dahil sa pagiging profesor, ay pinag-aralan ko kung paano ako kikita sa mga social media. Pinag-aralan ko ang metrics ng YouTube, pinag-aralan ko rin ang metrics ng Facebook. At hindi po ako nagkamali. Okay? Na-approve po ang aking Facebook page for monetization, ang eTech International, at syempre, ang aking YouTube channel. So, kahit papaano, ay dito ko kinukuha ang pambayad ko sa ilang mga bayarin. Okay? Sa ilang mga bayarin. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mapapaganda, paano maa-approve ang ating car loans, housing loans. Kahit mayroon tayong record sa Credit Management Association of the Philippines o kaya ay sa TransUnion. Okay. Una, pumunta kayo sa bangko, mag-apply kayo ng parang credit card. At yung credit card na yon ay savings din ninyo. Lalabas lang siyang credit card kasi popondohan ninyo yung credit card. So parang meron kayong deposit doon sa credit card. So ang ginawa ko, nagpunta ako sa aking kaibigan, sa manager po ng China Bank. Ayan. Nag-apply ako ng credit card na yon. So pinandohan ko yung credit card na yon. 20,000 lang naman yung mababa lang. Kasi yun lang yung kaya kong paraan para mapaganda pa unti-unti yung aking pangalan. So, ang ginagawa ko, nung nagkaroon na ako ng credit card na ganon, ay ginagamit ko yon sa malls kapag bibili ako. Ginagamit ko yon sa pagbabayad ng mga bills and so on so forth. So, halimbawa, pupunta ako sa SM, mamimili ako ng grocery ngayon. So, kinabukasan o after a week, babayaran ko kaagad. Ginagamit ko rin yun sa pagbabayad ng bills. Kapag kakain kami sa labas, ginagamit ko yung credit card. Kaya lang, pagdating ko sa bahay, kung may pera akong cash, ay hindi ko na pinapaabot ang due date. Binabayaran ko na siya kaagad. Okay? May mga instances pa na, halimbawa, ang bill ko sa tubig ay 3,200. Ang ginagawa ko, dinodoble kong bayaran. Ginagawa kong 6,000 para meron na akong overpayment gamit ang aking credit card.
Okay. So, yun yung isang paraan para mapaganda ang iyong credit record. Okay? Sumunod nun ay, siyempre, yung GCash. Yan. So, yung GCash, ang ginagawa ko noon ay ginagamit ko sa pagbabayad ng bill, ginagamit ko sa cash in, cash out. So, minsan sa loads, ayan. Lahat ng services ng GCash ginamit ko noon. Andun yung mga investment, meron pang ang G-Save, and so on so forth. Kung ano-ano pang mga services ng GCash. So, ginamit ko yung GCash na yun at ganun din, pambayad ng bills, tas babayaran ko kaagad bago dumating yung due date, and so on so forth. So, since ganun yung sitwasyon, nag-apply ako ng sasakyan. Okay? Sa pag-apply ng sasakyan, dahil merong ngang record sa CMAP, okay, make sure na kapag nag-apply ka, diretso mo ng 30% ang babayaran mo. Huwag mong i-avail yung mga promo ng mga dealers na 20%, no? Down payment ng 40,000, 45,000, 25,000. Huwag mo yung i-avail. Sabihin mo sa dealer mo, kung kakayanin mo lang din naman, gawin mong 30% ang payment. Para makita ng mga bangko na ito, 30% yung kaya niyang bayaran. So, hindi na nila titignan ngayon yung credit rating mo, no? Hindi na nila titignan 'yon. Kasi bakit ka mag-a-apply ng sasakyan tapos 30% kaagad yung kaya mong ibayad? So, ibig sabihin, naiisip nila, ito may pera na ito. Sinusubukan niyang patunayan na hindi siya delinkwenteng debtor, no? Yung mangungutang. Okay? So, gawin mo na kaagad 30%. Siguraduhin mo rin na ikaw ay regular permanent na sa kumpanya. Okay? Hindi lang regular permanent. Dapat more than 3 years ka nang nagtatrabaho dun sa kumpanya. Para sure ball. Okay? More than 3 years. Siguraduhin mo. Ngayon, kung wala ka pang 3 years, wala ka pang 1 year, ganyan, ay isama mo na ang kapatid mo bilang co-borrower. Okay? Co-borrower. Dapat meron kang co-borrower. Para make sure na kumbaga, merong tutulong sa'yo sa pagbabayad. So, pag ganun, maganda yung magiging record. Okay? So, isama mo na ang dalawang ID mo, government ID. Huwag mong kalilimutan. Isama mo na rin ang Certificate of Employment. Siguraduhin mo na bago ka mag-apply, dapat may mga nakahanda ka ng requirements. Dalawang ID, Certificate of Employment na dapat nakalagay doon yung sahod mo, monthly o kaya sahod mo sa isang buong taon, ano pa yung mga benefits na natatanggap mo, lahat na natatanggap mo sa kumpanya, dapat nakasulat sa COE. Okay? Bukod doon, mag-submit ka na rin ng proof of billing. Yung Meralco, yung postpaid mo sa telco mo, water bill, ayan. Kahit hindi nakapangalan sa iyo, basta ikaw yung nagbabayad, proof of billing lamang po yun. Para ibig sabihin, dun ka nakatira. Bukod sa proof of billing, kung meron kang statement ng bangko, okay? Meron kang current account, meron kang savings account, ayan. Isama mo na yung 3 months. Okay, SOA, no? 3 months ang isama mo. So, ano pa ba? Basta yung makapagpapatunay na ikaw ay mayroong magandang record. Okay? Proof of billing, statement of account, no, ng bangko, ano pa ba? Kung may business ka, ibigay mo na yung mayor's permit, DTI, BIR, and so on so forth. Pero mas matrabaho po kasi kapag meron kang business. Mas maraming hihingin sa'yo. Okay? So, dalawang ID. Okay, with signature. Tapos, COE.
payslip. Huwag mong kalilimutan ang 3 months. Lagi pong 3 months yung payslip mo. At syempre, yung ITR 2316. O, isubmit mo na yun. Okay? So, iyon. Kapag na-approve ka, make sure na babayaran nyo na siya on time. Okay? Huwag mo nang hintayin ang due date. Laging before due date. Kung kakayanin nyo ng 1 week before the due date, better. Kasi unti-unti, gaganda ang iyong credit rating. At kapag humanda na ang iyong credit rating, natapos na yung 5 years na pagbabayad sa sasakyan na na-approve sa'yo, pwede ka nang mag-apply ng sasakyan. Tapos 20% yung i-avail mo, yung 25,000, ganyan. Ganun na. Alright, so that is the content of the video today. Okay, so approve na yung iyong loan.